At sa dealer mo binili? Dito po sa may sa White Plains po. Doon po malapit Your Honor. Bandang sa may Katipunan po. Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project na... Grabe mga kababayan! Si Tito Tuta Iskolbukol! Napangiwi! Napakindat! Natatae! Hindi po natin malaman mga kababayan. Kayo ba? Ano sa tingin ninyo? Nakindat, napatae, napaihi. Ano kaya mga kababayan ang kanyang narinig? At ano kaya ang kanya ritong napansin? Dito nga po sa pagsasalaysay ni Bryce Hernandez, ang itong sinasabing di umano ay halos kalahating trilyon, 400 billion mga kababayan ang ipinapatalo po, no? 400 million pala. Kalahating bilyon. 400 million ang ipinapatalo po nitong mamang ito diyan nga po sa casino, mga kababayan. Nako po! Ano po ba ang sa tingin niyo mga kababayan, ano po ang nakikita po ninyo rito sa itsura ni Tito Sen? Panoorin niya natin ulit saglit mga kababayan. Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project. Ayun no mga kababayan, naalala nyo mga kababayan, ito pong si Tito Sen at sa Itbulaga, no? Mayroon po silang mga galawan na mga ganyan. Pag kumikindat-kindat po sila, may ibig sabihin po yan mga kababayan. Dito naman ngayon sa Senado na po siya ngayon, wala na po siya sa Itbulaga, wala na po siya sa Iskolbukol University. Ano ang ibig sabihin nito mga kababayan? Na mukhang napangiwi, napakindat, or natatailang kaya itong si Tito Sen? Pasintabi po sa mga nananghalian. Grabe! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. At mga kababayan, ito po mga kababayan, pangalan nito si Boyeng Rimulya ay mukhang napakaripas po mga kababayan ng talikod, bigla nang magsasalita. Ito nga pong si Senator Marcolita mga kababayan, at kung hindi pa inawat ni Senator Marcolita, sabi nga po ni Senator Marcolita, teka lang boss, dito ka muna boss. Panoorin niyo muna ito boss. Mr. Chair. Yes, Senator Marcoleta. Just to manifest for the record, Mr. Ayan na mga kababayan. Nang si Senator Marcolita na po ang magsasalita, ay mukhang bigla na pong tumalikod at tumayo. Ito pong si Boyeng Rimulya. Boss, teka muna boss. Ikaw Senator Marcolita mga kababayan. Tingnan nyo awat siya ni Mr. Senator. Chair, that this afternoon, during the... wait, 1 minute lang, boss. 1 minute lang boss, wait. Sabi ni Senator Marcolita, saan ka papunta boss? Meron pa ako sasabihin sa iyo. Ayan mga kababayan. At ito pa ang matindi. Ito pong si Pastor Dila. Kilala niyo si Pastor Dila, no? Nakarma na po mga kababayan ang kanyang dila. Mapuputulan na po rito. Nakasuhan po, no? Nakasuhan po mga kababayan si Pastor Dila. Kaya yung dila niya po mukhang mapuputulan na po dito mga kababayan. Mahabang dila Nakagano, no? Kung ayaw nyo pang madilaan at ayaw nyo po magmukhang natatae dito kay Tito Iskolbukol, mga kababayan, sa mga ngayon palang nakabisita sa aking channel, paki-subscribe na at paki-like at share po ang bidyong ito para hindi po kayo magmukhang ganyan, no? Hindi po natin alam mga kababayan kung ano po ang kanyang nararamdaman dito. Baka gusto mo na rin, sir, may go out po mga Your Honor, Mr. Chair. Kailangan po mag-CR. Mukhang may naamoy akong hindi maganda dito. Grabe. Yan po lahat ang ating pag-uusapan ngayon at ang mainit-init na banat ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa isang inutil at napakawalang silbi pong Pangulo ng ating bansang Pilipinas ngayon. Mga kababayan, ituloy na po natin, direkta na po tayo sa ating re-reaction ng video sapagkat tayo nga po ay ayaw na po nating bitinin ng ating mga kababayan. Diretsoy na po natin kaagad ang ating pag-uusapan. Dito nga po mga kababayan ay nabuking po ang kanilang script, nabuking po ang script ng mga senador noon, no? Patungkol po dito sa sinasabing di umano mayroon daw pong
meron daw pong nakita sa CCTV na pumunta po dyan sa Senado, mga kababayan, at para daw pong magbigay ng pera. O, panoorin nyo po ito, mga kababayan, kung mayroon ba talaga. Panoorin nyo po kung mayroon talaga. Ang CCTV ng pagdalaw ng isang contractor sa opisina ng isang senador. Pero pag nilinaw ng contractor, walang nangyaring hatiran ng pera. Ang dati namang DPWH engineer na si Bryce Hernandez, iharap na sa Independent Commission. Nasa frontline na balitang yan si Mayan Los Baños. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa flood control anomalies, lumutang ang pangalan ng isang kontratista na konektado umano sa lagay o kickback para sa mga proyekto. Nakuhanan sa CCTV ng Senado si Mina Elamparo Jose, may-ari ng WJ Construction na pumunta sa Senado noong August 19. Ayon sa dating DPWH official na si Bryce Hernandez, siya umano ang naghahatid ng obligasyon o lagay para sa proponent ng flood control projects. Pero pagilinaw ni Mina, bumisita lang siya sa opisina ni Senator Erwin Tulfo para ayusin ang sira nitong veranda. Para nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom. You should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko 30 million. Do you remember that? I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations. Giit pa ni Mina, hindi siya naghatid ng pera sa kahit sinong senador. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Sabi pa ni Mina, isang Natapik pa si Jing. Ayan mga kababayan ha. Ito po kasi, kung matatandaan ninyo, pinatunog po ito na ito daw po ay dumalaw dyan sa Senado. Nakita daw po sa CCTV. At ang tunog nito mga kababayan, tumutugma daw po ito doon sa mga sinasabi ni Bryce Hernandez dyan daw po sa Kongreso, mga kababayan, na ang Kongreso nasaan na ngayon? Nagtatago na po mga kababayan, tinigil na po nila. O may video po tayo, ititigil na po nila kasi po takot na po sila dahil wala na po eh. Tapos na po ang kanilang script, no? Nabuking na po, nagkabukingan po dyan sa Senado. At ito nga po mismo, pinapatunog na nagpunta dyan na nakita daw po ni Senator Lacson na may sinasabi siyang may hawak silang CCTV na isang kontratista daw po na dumalaw dyan at mukhang ang tunog ay papunta nga rito kay Senator Jinggoy at kay kay Joel Villanueva. Ngayon, anong sinasabi nitong dumalaw nga po dyan na kontratista mga kababayan? O, yung kanyang sinasabi, panoorin natin. 24 million peso flood control project lang ang hawak ng kumpanya nila at hindi ito ghost project. Ang text message na pinakita ni Bryce Hernandez sa kamera ay tungkol daw sa i-deliver niyang dokumento, hindi pera. Lalong nabutasan si Hernandez na dati diretsong idinawit. Booking! Booking si Ridong mga kababayan! Si Ridong Ret! Alam ito ng mga Ilocano, pag sinabi mong dongret, nagdongret! Si Ridong Ret mga kababayan, nagdongret man ajay, ngalakay! Ay, kay kayat natin na dongret! Te Pilipinas, kabusor na ajay flood control project na inaramit ni Tatay Digong, kasjay man. Sumo lang gayam, atoy ni Ridong Ret, kay kayak na ti Dongret. Alam po yan, naintindihan po yan ng mga Ilocano nating viewers. Kanang mga Bisaya diha, ay lagsaba ha. Napunta dire. Ay kay pala ka, mga Bisayang dako. Easy na diha ha. Tuloy. Sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa maanumalyang flood control projects. Sa Senado, bigla siyang kumambyo. Nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Jinggoy. Okay, kanino kaya yon?
Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent. Dito na sinabon ni Estrada si Hernandez. Tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Meron ba may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Pinag-usapan din sa Senado ang limpak-limpak na pera na pinakita ni Hernandez sa pagdinig ng Kamara. Sa pagtatanong ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ang perang yan ay umaabot ng 763 million pesos. Dineliver daw yan ng contractor na si Sally. Mali pala tayo nung una nating na mga kababayan. 700 pala yan, 700 million mga kababayan. At may nag-comment po dyan, nung pinahulaan natin kung magkano po yan, ang sabi sa akin, di ba kasi sinabi ko, kung 300 million ito, pag i-divide po yan sa mga Pilipino na 120 million lang, mga kababayan, aywan ko hindi ko talaga tulungan nyo nga po ako. Ito pala, mali pala yung tansya nung isang reporter, yung balita noon, kasi sinabi niya 300 million plus yan. Ayon kasi Senator Lacson, umaabot daw ito ng 700 million. Mga kababayan, i-divide nyo nga ito, 700 million divide 120 million, ilan po ang lalabas? Kasi para sa tingin ko talaga mga kababayan, kung i-divide po yung 700, i-divide po yung 700 sa 120, ay mahigit po yan sa isa. Tama po? Kasi 700 Tapos 120 million lang 700 million ito, i-divide mo lang sa 120 million. May nagsabi kasi mga kababayan, wala pang 3 piso yan. Tama ba? Alima talaga. Halimbawa, 300 million, divide 120 million. Wala pa bang 3 piso lang ba yan mga kababayan? O mga 2 million? Mahigit. Sige nga mga kababayan, pakitulungan nyo po ako. Tuloy natin Balik lang natin ng konti. 700 million pala ito. Umabot pala ito. Ayan 763 million. Ali Santos ng Sims Construction kay Hernandez. Bago pa magsalita sa hearing, humingi na ng proteksyon si Engineer Bryce Hernandez o yung legislative immunity na ibinigay naman ng Senado. Yan ay sa kondisyon na tell-all o lahat ng kanyang nalalaman ay kanyang sasabihin. Pero nung nagkakumprontahan na kaugnay sa peking lisensya na di umano ay ginagamit niya sa mga kasino, itinanggihan ni Hernandez. Rason kaya pinagalitan siya ni Senator Lacson. You are really incredible. At times, you have selective memory. Pwede ka naming i-detain dito. Wala. Nagkaroon din ng pagkakataon si Senator Joel Villanueva na kumprontahin ng mga dating opisyal ng DPWH na nagdawit din sa senador sa anomalya. Naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, mga school building po ay multipurpose building. There is no such thing as flood control, Your Honor. Pinakita pa ni Villanueva kung gaano kadali mameke ng chat message matapos ipresenta ni Hernandez ang palitan umano nila ng mensahe sa Kamara. Matatanda ang sinabi ni Hernandez na nag-request si Villanueva ng mahigit 1 bilyong pisong halaga ng proyekto sa Bulacan pero nasa 600 million pesos lang umano ang inilaan. Kinumpirma naman ni Senate President Tito Soto na ihaharap sa Independent Commission for Infrastructure si Hernandez sa investigasyon nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. Ayan mga kababayan, nagkakabukingan po. Kita nyo naman po ang walang kwenta-kwenta, ang walang saysay na nagawa pong pagdinig nga po dyan sa Kamara. Kasi po, mga nagpakita po sila ng mga ebidensya, ngunit sablay po pagdating dito nang na-cross-examine na nga po ng Senado. Mga kababayan, maliwanag pa po sa sikat ng araw na napakawala pong credibility ito pong nagawa na pagdinig po dyan sa Kongreso. Dahil unang-una, sila po ang mga tinutukoy na mga mastermind nito pong nangyaring mga ghost flood control projects, mga kababayan. Kung kaya't ngayon,
dito po, makikita na natin kung saan po papunta at sino po pa talaga ang natutukoy patungkol po dito. At nakikita na rin po natin mga kababayan ang liwanag nito mga kababayan. Kung kaya't eto, no? Panoorin po muna ninyo mga kababayan, ito po eksena kung saan ito pong si Senator Marcolita. Naalala nyo po mga kababayan, ay buinas, nawala na naman. Naalala nyo po itong si Senator Marcolita na mayroon nga po siyang sinasabi about dito mga kababayan, kanino ba ito? Kay Boying Rimulya na dalhin nga sa dalhin mga kababayan sa witness protection program itong sino to mga kababayan, ang pamilya Diskaya, no? Para nang sa ganun makapag-tell all po ito. Wala na pong pangamba sa kanilang buhay kasi nga mapoprotektahan po sila ng Senado. Na siya naman pong bantulot na sinasabi na parang ayaw po ni Boying at mukhang umaalis ka agad mga kababayan. Maraming salamat Mr. Chair. Yes, Senator Marcolita. Just to manifest for the record, Mr. Chair, that this afternoon during the wait, 1 minute lang, boss. Ayan, wait, 1 minute lang, boss. Kasi bakit alis ka na kaagad? Alam mo naman, mayroon sa iyong sasabihin si Senator Marcolita. Tingnan nyo yung tsura niya mga kababayan, Afternoon, ayan, paalis na kaagad mga kababayan, alam niya magsasalita si Senator Marcolita. To manifest for the record, Mr. Chair, that this afternoon during the wait, 1 minute lang, boss. At Lance, Mr. Chair, we took advantage of the presence of the Secretary of Justice. With your presence, Mrs. Chair, and the Senate President and myself, we agreed to pursue the idea that the Diskaya, considering that they were the first to produce a sworn statement, that sworn statement should be validated and subjected into the process of the witness protection program, and the Secretary was good enough to invite him tomorrow, and that particular document will be processed whether or not he will qualify ultimately in his application to be placed under the witness protection program. Mr. Chair, that's all. Thank you. Thank you. That is between the Secretary of Justice or the Justice Department, particularly the Witness Protection Program Office, and Mr. and Mrs. Diskaya. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Secretary Boying. Salamat po, salamat. Ayan mga kababayan, alis na po si Boying. Ngayon na po yan, kasi kahapon po nangyari yan. Ito po ang mga Diskaya ngayon, nagpunta na po dyan nga po sa DOJ. Panoorin po ninyo mga kababayan. Ito po ang mga Diskaya. Ngayon lang po ito. Ayan po. Ayan. Justin, dumating na sa DOJ si Pacifico Corley Diskaya, Disigan, sakay ng van ng Senate Sergeant at Arms. Ayan po mga kababayan. Dumating po kasama ang kanyang abogado na si Atty. Cornelio Samaniego. Humihingi siya ng proteksyon mula sa gobyerno bilang testigo sa investigasyon kaugnay ng irregularidad sa flood control projects. Yan mga kababayan, humihingi po siya ng proteksyon sa gobyerno para tumistigo siya ng mas maayos. Ano ba ang sagot? Ngayon lang din mga kababayan, may sagot na po si Boying dito. Panoorin niyo po ang sagot ng DOJ dito mga kababayan. Ito po ang sagot. Dito sa kanilang tagapagsalita. Panoorin po ninyo kung tinanggap ba si Corley Diskaya. Of all, we will check if the affidavits are truthful, genuine, authentic. Di ba mga kababayan, yan nga sinasabi ni Senator Marcolita. Bukas, pupunta sa inyo si Diskaya at ito na nga, nakita na nga natin mga kababayan, may picture na nga, may video na nga mga kababayan na nandito na nga ito mga Diskaya. Ayan na, pumunta na sa kanila. Ngayon, kasi nga sinasabi ni Senator Marcolita, i-check ninyo. So ngayon, chine-check na nila, nandyan na ang mga Diskaya. Chinik daw nila. Anong sinabi nito mga kababayan? Panoorin ninyo. Complete. So, pag pumasok po dun sa criteria na yon, then we can now determine the risk that they are facing. Mga kababayan mayroon po siyang sinasabi na pag pumasok daw po sa kriteryang yon mga kababayan. Tigil po muna natin yan
mga kababayan, kung ano po ba ang criteria na sinasabi nito. Pakinggan nyo uli pakinggan nyo uli. May criteria daw po, no? Panoorin nyo. Then we can now determine the risk that they are facing, whether or not they are pag pumasok po dun sa criteria na yon, then we can now determine the risk that they are facing. Okay, ano bang criteria nito mga kababayan? Panoorin po natin ito pong vlog ni Atty. Topacio. Ano bang criteria para pumasok po ang isang witness, no, sa witness protection program ng ating pamahalaan o gobyerno? Pasok, Atty. Topacio, ano bang criteria yan? Ito na naman, nag-invento na naman ng batas. Itong si Primo Boying Remulla. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga Diskaya kung ibabalik nila yung ninakaw daw nila. Bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Alam nyo, judgmental na. Hindi, ganito, hindi lang sa judgmental. Wala po sa batas eh. Unang-una, yun pong presumption na kapag ang iyong sweldo, ay ang iyong yaman ay sobra sa iyong sweldo and therefore ill-gotten, not only pertains to public officials. Hindi po kasama dyan ang private. Nako. Ngayon, eto po yan, Mr. Justice Secretary. Ang hirap kasi talaga na ang Justice Secretary mo hindi nakakita ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary, wala pong batas na nagsasabing bago ka mag-state witness. Alam niyo mga kababayan, sandali bago pagpatuloy, napansin ko lang, itong gobyerno natin nakakabubo pakinggan, no? Lahat ng kanilang tagapagsalita, mga abogado, di ba? Mga abogado. Siga doon, abogado, di ba? Di ba kung di mo naman gago yun, madisbarog ba naman yun di ba? Biruin mo, abogado ka, nadisbarog ka, ibig sabihin, gago ka. Inadisbar di ba? Instead yung abogado. Ito pa, isa pang abogaga rin. Ang dami. Yung isa pang abogaga rin mga kababayan, abogaga din yun. Biruin mo ba hindi ba naman gaga ka? Obstruction of justice, yung asawa mo, wanted rapist, itago mo, mayor ka pa, congresswoman ka pa, tapos itatago mo, ano ibig sabihin? Gaga ka, abogaga. Yung isa pa, abogaga din. Yung mahilig sa fake news, anak din ng abogaga rin. Nakakagago talaga. Nakakabubo itong makinggan mo itong administrasyon na ito. Kasi lahat ng mga tama, minamali nila. Lahat ng mga dapat mangyari, binabaliktad nila. Tingnan nyo itong sinasabing criteria ni Atty. Topacio. Kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Wala po, eto po Primo Boying, nasa Rules of Court po, nasa Rule 119, eto lamang po ang requirements para maging state witness. Number 1, absolute necessity. Ibig sabihin, hindi mo mako-convict yung isang akusado kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. In this case, nag-a-apply. Kasi kung hindi magsasalita sina Diskaya, hindi mo mako-convict yung mga sa DPWH at saka mga congressmen na nanghihingi. Di ba? Number 2, not the most guilty. Ito nga, pinalitan na to Dati, ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Kasi guilty rin Ngayon, ginawa ng not the most guilty, hindi sila ang pinaka-guilty. Pasok din dahil ang pinaka-guilty dyan, yung mga congressmen at saka yung mga public officials na nanghihingi. Kung binigyan man sila, di ba, in-explain na nila, napilitan po kami, otherwise, walang project. Okay. Substantial corroboration, may iba pang ebidensya na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi. Di ba may sinasabi na nga mga insertion? Meron po tayong pwedeng i-produce na mga ebidensya, naghihintay na lang, mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista. Number 4, wala nang ibang testigo kundi sila na ganun ang nature ng testimonya. Mr. Justice Secretary, wala po. Sinuyod ko na, baka nga kako tama kayo Baka nakachamba kayo. Hindi pala. Baka tama kayo. Sinuyod ko yung Rule 119. Wala pong nakalagay. Ito na yan Wala pong nakalagay. Sinuyod po ni Atty. Topacio yung Rules 119. Wala pong nakalagay na kailangan mo na magbawi ng pera. Ano ibig sabihin yan mga kababayan? Ito, pakinggan nyo, ituloy natin to si Gwapo.
whether or not they are being threatened, intimidated by people that are involved in the case. So, two-step po yun. Titingnan po natin yung katotohanan, the completeness of their statements, and the veracity as well. And then we will now determine kung may risk ba talaga sila. We can expect po na yun po yung i-bring up ni Secretary Remulla. Sa tingin po kasi ni Secretary, hindi naman po pwedeng bigyan ng immunity ang isang tao kung hindi pa siya, kung unjustly enriched po siya. Kumbaga, in other words, na meron siyang nakuhang pera in a very illegal way, and we are allowing them to take home that money without any repercussions. At immune pa tuloy sila. We don't want that situation. It's a very awkward, and sa tingin po namin, it is not the right the way to go about things. Kaya the Secretary is very stringent and very stern in his condition and demand to return the money first before anything. Tingnan niyo mga kababayan, gwapo lang ito eh, no? Gwapo lang ito pero mukhang hindi rin yata nagbasa ng Rules 119 ayon kay Atty. Topacio. Ano ho? Lamang lang ito sa akin, mga 2-3 paligo. Pero kahit hindi po ako abogado, naiintindihan ko ang sinasabi ng isang abogado na si Atty. Topacio at ng isang abogado at senador na si Senator Marcolita na sinasabi, basahin nyo yung Rules 119, wala pong rules doon na sinasabing dapat muna magsauli ng pera ang isang nag-a-apply ng state witness para maging witness sa ating gobyerno at para protektahan ang ating gobyerno. Ano? Ganun yon. Ngayon, doon pa sa sinasabi mo na magte-take home pa sila ng illegal, hindi nyo pa naman napapatunayan yun kung illegal ba talaga. Dahil mayroon pa sinasabi si Diskaya na lahat ng kanilang mga transactions ay legal. Nga lang, may bahid lang ng korupsyon dahil napipilitan sila, ayon dito sa mga Diskaya, di ba? Napipilitan silang gawin ito sapagkat iniipit sila. Pag nai-award na sa kanila yung kontrata, kailangan na nilang maglagay. Not per se na illegal dahil lumalaban sila ng patas ayon sa mga Diskaya, ano? Yun yung kanilang nilalaban. Ngayon, ipinagpapalagay nyo na kaya ayaw nyong tanggapin dahil may pre-assumption na kayo. Assuming na kayo na illegal lahat ang perang pinanggalingan ng mga Diskaya. Mga kababayan, hindi po ako abogado, Hindi rin po ako mataas na pinag-aralan ng tungkol sa batas. Ngunit, ewan ko kung pare-parehas tayo nang naiintindihan. Kaya tama ba na pag dito tayo nakinig sa mga itong administrasyon, nakakagago talaga, nakakagaga, nakakabubo, no? Kasi sabi, ganun eh. Ganun ang nangyayari ngayon eh. Nakakabubo talaga, tingnan yung mga trolls nila, ang bubobo. Diba? Sa bagay, mga trolls nga naman yan eh, no? Mga kababayan. Ito, tingnan nyo. Ano bang nangyari dito kay Tito Soto? Na-curious ako dito mga kababayan. Sa tingin ninyo, bakit siya napag-uwi, no? Parang, sabi nga rito sa caption, parang malapit na madamay si Tuta. Tingnan nyo po. Tingnan nyo pa, pikit-pikit ng mata. Sabi ni itong nag-post dito, no? Panoorin natin ulit ito mga kababayan, humingi po siya. Humingi po. Tingnan nyo humingi po siya, sabi dito ni Bryce Hernandez. Sino kaya itong humingi? Pakinggan nyo pa Doon po sa may project. Ayan. Pagkarinig ng humingi po siya, parang, mga kababayan, kayo ba? Ano ba sa tingin ninyo pagka nagagaganyan yung mga Itbulaga? Di ba kasi mga kababayan, mayroon po silang ganyang mga ginagawa dyan sa... Hindi, ito, napansin ko lang din ito kasi madalas po actually, nakasama po tayo dyan, Laban Ubawi mga kababayan. Naging naging contestant po ako dyan nung araw, no? Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung anong taon, basta naging contestant po ako nung araw dyan sa Laban Ubawi ng Itbulaga, no? At alam po natin, minsan nagbibigay po ng clue yung mga ganyang actuation or nila. Ano sa tingin ninyo? Ano yung ipinapahiwatig o ano yung clue ng pagpapikit-pikit at parang pakindat-kindat o parang napapangiwi
Itong si Tito Sen. Ayaw ko pong bigyan ng mali siya, mga kababayan, pero nagmula po yan dito sa sinasabi ni Bryce. Ano sinasabi ni Bryce? Humingi po siya. Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may Ayan, no? Humingi po siya. Humingi po siya. Doon po sa may ano. Tapos, pag sabi, inulit ni Bryce yon nang humingi, kamukha ka tuloy ng isang congressman. Diba? Ganon. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Mayroon kayang script na hindi nasunod si Bryce? Kaya parang, huwag mo ituloy. Natatay na ako. Ay, naku, mga kaubayan. Dinadaan ko lang ba ito sa tawa, pero sa totoo lang. Kayo nga, anong ibig sabihin nito? Ito ba? Ito ba yung reaction niyan? Dulo. project namin na Sabi niya, sino? Tuloy yan. Tuloy yan. Sige, tuloy mo. Lalabas na. Visit kami. Nananangalian ako dito. doon po sa may Huwag tayo naman, tumingin pa. Sabi niya, mamaya ko lang. Ewan ko mga kababayan. Ewan ko. Bahala na kayo dyan. Ano kaya ibig sabihin? may sharing namin ng project na 40 sa kanya 20 at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Parang ano po, nasa mahigit po sa 10 million. Your Honor. At sa dealer mo binili? Dito po sa may sa White Plains po. Doon po malapit Your Honor. Bandang sa may Katipunan po. Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project namin na doon po sa may sharing namin ng project na humingi po. Doon po sa may project. Ayan, mga kabayan. Ayoko nang tumawa, hinihingal ako. Kayo na lang po ang bahala dyan mag-comment kung ano po yung masasabi niyo sa pag-ngiwi-ngiwi ni kung talaga nga expression nga lang ba niya yan, wala bang kahulugan yan, ano ba ibig sabihin yan. Bahala na kayo mag-comment, mga kaubayan. Basta ako, share ko lang po yan sa inyo. Okay? Kita nyo ito, mga kaubayan, nagkakadiskubrihan po, nagkakabukingan na po dyan sa Senado. Panoorin po ninyo ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Everyone has all the opportunity to defend themselves. Inisa-isa nila sa amin kung paano hindi tumutugma yung sinasabing resibo. May ghost projects, may ghost din na resibo. Halimbawa, kay Senator Jinggoy, naka-Amerikana siya nung birthday niya. Sabi nung witness, yun yung birthday niya. Kay Senator Joel, hindi pala screenshot yun, ha? Ang screenshot, cellphone mo, kinunan mo ng picture, di ba? Sinave mo yung screen, kaya screenshot. Ito pala ay picture ng cellphone ng ibang tao. At hindi naman member ng CA si Joel nun. At confirmed na si Secretary, hindi tumutugma So each one of them will have their opportunity, di ba? Ang tanong, sa daming binanggit from the DPWH to congressmen, bakit nakafocus tayo dito sa Senado? Kung meron tayong problema dito sa Senado, file kayo sa Ethics Committee. Diba? Katulad nun, ba't hindi nasabihin kung yung sa CCTV kanino pumunta? O ngayon, suspect nyo tuloy lahat. O ngayon, kung CCTV ang pag-uusapan natin, pwede palang mangplanta na dito. Papuntahin natin isang contractor sa isang media, tapos sabihin natin yung media na yan ay ganito. Yun, mga kababayan, booking na sila dito sa tungkol po dito sa pumunta po dyan sa Senado itong babae, mga kababayan. Ito pong kontraktor na babae.
hindi naman po pala ito, wala naman po pala itong inabot na pera. At ang pinapatunog po nila dyan ay mayroon pong inabot. Ayan na po, nagkakabukingan. Panoorin natin yung buong detalye nito mga kababayan at mukhang muntikan pang masabit ang mga tulpo dito. Kasi dumaan din pala ito sa opisina ng mga tulpo at galit na galit si Senator Erwin dito mga kababayan. Ano kaya mga kababayan kung bigla na nang sinabing, hindi, may inabot ako kay ay nagkalukuhan na tuloy. Di ba? Nasira ang kanilang dito kasi di ba pinapatunog po ito mula doon sa investigasyon ng horror committee, di ba? Ng horror. Mga horror naman talaga mga itsura diyan sa diyan po sa nag-imbestiga diyan, no? Ngayon, ayan mga kababayan, panoorin natin nagkakabukingan tuloy. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office. At sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na Saan ka pumunta? Saan ka pumunta? Bukod doon kay Senator Jinggoy office, kanino pa? Mga kababayan, kanino pa? Tingnan natin tuloy. At the next ko, napapunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? Linawin mo yung Broome. Ano yung Broome? It's the Blue Ribbon Oversight Office Management, Your Honor. Masusundan na lang natin ito, no? Sa third floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong oras? So from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor. Doon ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, sa yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes po. Sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask. I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng. Inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly. Nag-picture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator. Bakit daw po ang tagal ko? Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Miss Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair.
My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have Yun lang naman pala, mga kababayan eh. Bumisita lang ito doon sa opisina kasi nga mayroon siyang kaibigan na may sakit na cancer. Eh, parang oportunidad nga na rin naman yun, di ba? Sa totoo lang mga kababayan, minsan kasi nagagawan ng ano eh, no? Sa totoo lang, yung una nitong mga report, ang pinaano nila nito, ang pinatunog ito ng mga mainstream media, sinasabi, si Senator Lacson may hawak na CCTV video na may dumalaw na kontratista. To implicate na masama. Ito naman palang pagdalaw niya, hindi naman po pala masama per se. told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never submitted any documents. Hindi nga po Mr. Chair, sinasabi parang lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff to whom I have mentioned before. Senator Erwin, please no. I think si Bryce was the one who made that assertion. Yes, Your Honor. Implying that WJ/Beng Ramos ay magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligasyon, meron po akong follow-up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera para po. Kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha niya yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit... Wait for a while, And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, hindi ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minention mo yung Beng Ramos na sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. Yes. So that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, hindi ba? Yes po. So yun ang ini-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po galing kay Senator Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. If you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na
Mina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So, nung sinabi niya po... Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, tuloy mo lang. Yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So, baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction sa DPWH, na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So, our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita dun sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So, ako naman po, nag-agree, no? And yun po yung conversation namin, na sabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo, ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Mr. Chair, may Mr. Chair? I interject? Mr. Chair, Yes, Senator with the Marcoleta. permission of Senator. Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon, ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil staff niya si Beng, tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Excuse Sa me, House, Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung... Sayang yun mga kababayan, inawat ka agad ni Lacson. Ay naku, ba't inawat? Sana hindi mo na inawat mga kababayan. Ang ganda na nung di ba? Tuloy-tuloy na yun pakinggan na natin ulit mga kababayan. Ang ganda nito kasi dito, pag ipinalo up na po ito rito, magkakaalaman na kasi, tinan mo, natukoy na ni Senator Marcoleta. Yung naman pala, pababog, iba na naman sinasabi mo ngayon. Ito kasi mga kababayan, napakahalaga talaga ng mga abogado kasi napakahusay po nila pag sinasabing cross-examination. Doon po sa HOR, maaalala nyo mga kababayan, karamihan po doon hindi po mga abogado, no? Karamihan po doon mga abogago, di ba? Mga abogago po ang mga karamihan po doon. Kaya pag nagtatanong po, gusto lang nila idire-diretso lang doon sa kanilang mga gustong ilabas, no? Para pabor sa kanila. Pero dito po kasi mga kababayan, ang nangyayari sa Senado, kahit papaano, mayroon po tayo nakikita dito na kahit tinatamaan pa mga senador, na itutuloy po, no? Napupunta po doon. Ang problema, ito na ngayon, no? Nung ito na si Lacson, natutukoy na nakukurse-examine na nga itong sinasabi ni Bryce, ay si Lacson umaawa. Ano ibig sabihin yan? Hindi ko po alam Kasi nga, pwede na ito ituloy Pakinggan natin, balikan natin ang konti sinasabi ni Senator Marcoleta dito bago siya awatin. Kasi nagpalit-palit ito si Bryce staff niya si Beng, tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Excuse Sa me, House, with Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one... Alam nyo, ganito rin yung ginawa nila ni itong si Rapi Tulfo mga kababayan nung si Chairman pa Marcoleta ang nandyan.
mayroon silang mga interjection doon sa oras, no? Oo. Dito naman, ito na nga ano ba ang kailangan natin? Di ba nga dapat nga tuloy-tuloy natin ito, dapat kung nandun na sa tamang nawawala sa momentum, mga kababayan Ako hindi pa ako senador, hindi pa ako abogado pero momentum na yung ni Senator Marcolita, kasi dito na nga magkakaalaman na nga, ano nangyayari, putol-putol bitin-bitin Di ba, mga kababayan? Naku-cross-examine na nga rito ang sinasabi ni Bryce Hernandez, kasi napakasigurado niya nung nagbibitaw siya doon sa HOR. Pero pagdating dito, nagpaiba-iba siya. Huli siya ni Senator Marcolita. Follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Mag-freewheeling muna tayo. Sandali. No? Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, pero malinaw, merong magdadala, sinabi mo. Ang magdadala si Miss Mina, tama? It's either Miss Mina or Beng Ramos po. Pero merong dadalhin, di ba? Yes po. Malinaw na malinaw yon. Walang problema doon. Wala pong problema Ngayon, doon. sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Jinggoy. Okay, kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya kung sino proponent, pero nung nag-testify ka sa House, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. At Opo. sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jinggoy Estrada po. Sagot ni Ridon, staff of Senator Beng Ramos is a staff... Okay, mga kababayan, itinuloy pala. Okay, di ba? Nandiyan na momentum Kaya lang, mayroon mga nag-i-interjection. Of Senator Jinggoy Estrada, ang sagot mo, yes po, Your Honor. Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff si Beng Ramos? Your Honor, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong si pangalan to, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya, taga Santa Maria po yan Hindi ko naman po personally kilala po yan every time na lang po, sa akin lagi yung turo niya. Magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Alright. Meron ka pa sinabi, this was the, sa House this was the time na meron pang project binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magdi-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Ano ibig sabihin niya? Ito po yung binigay nga po na project ni boss kay ma'am na contractor, kay Ma'am Mina slash Ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear that, alam po ni Ma'am Mina, hindi po kami Miss Mina, kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. Anyway. Kahit po si Sir Bryce sa phone. Yeah, sino phone ko lang. nagpakilala sa iyo kay Bryce? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So over the phone lang po kami nag-usap. Okay. So kinontak mo na siya on the basis of the... Yeah. Opo. Thank you. Okay, just to pursue further. Tingnan niyo mga kababayan, pansinin niyo po ang aura ni Miss Mina. Ito po, itong babae na ito. Obvious na obvious mga kababayan na sigurado siya sa kanyang mga sinasabi at sinasagot. While dito naman po sa dalawang lalaking ito, bagamat itong si Alcantara diretso din siya magsalita, pero mukhang may reserbasyon ang kanyang aura. Ito naman si Bryce, hesitant na hesitant mga kababayan. Napakarami po talaga ang dapat pa sa kanyang malaman.
mukhang marami pa po talaga siyang hindi gustong ilabas. Tuloy natin mga kababayan. Ewan ko kung ano ang inyong nararamdaman at nakikita po dito kay Bryce. Miss Mina, ni minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko. Tama po? Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag. Kita nyo? Samantalang yang si ang sinasabi nila may pumunta daw yan si Bryce, no? May pumunta daw diyan sa may video. Sabi pa ni Senator Lacson, may nakuhang video na pumunta kay opisina ni Senator nito si Estrada. Di ba? Oh. Di ba yun yung patunog nila noon? Tawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo. Pero ang ganda ng nandito sa kaliwa mga kababayan, ang ganda ng beauty niya, oh. Parang Miss Universe. Ganda niya, mga kababayan. Yan mga Pilipina. Ganda. WJ Construction sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso noong September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa House hearing. Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon? Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to Bryce, ang ka-text niya po ay si Beng Ramos. So, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po ang pakilala ni boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Mamina. Si Beng Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po nagkaroon po kami ng connect ni Ma'am Beng Ramos tsaka si Mamina. Mr. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling Anyway, so ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Beng? Ayan po. Nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si Ma'am Mina ng WJ Construction po. Okay. Ito, nangyari ito December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado itong, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo lang namin mga bagong senador nun. Okay? Senator Jinggoy. Yes. Yes, please. Mr. Chair. Go ahead, please. Interjection lang, Senator Jinggoy. Kung baka pwedeng to give clarity, saan yung Beng Ramos na yan? Paupuin natin dito. Mr. Chair. I have conferred already, if I may, I have conferred with the chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawa naman. We decided against inviting her because she's undergoing chemotherapy. Ayun mga kababayan. Wag na po tayong tumulan doon po sa mga bangag style mga kababayan kasi stage 4 cancer na po yan. Alam niyo naman po pag sinabing stage 4 cancer na yan mga kababayan. Masyado na po tayong wala na tayong hindi na tayo makayuman. Tuloy natin. Well noted, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana, para maklaro ito. But thank you, Mr. Chair. Okay. Yeah. Okay, sa message mo nung December 11, which excuse me, Senator Jinggoy. Yes. Nagpaalam po sa chairman, si DPWH Secretary Vince Dizon at saka si AMLC Executive Director Matthew David kasi may mga importante silang lakad. Kaya sinabi ko kanina, before 12, papakawalan na natin sila. So, kung may tatanong po kayo, meron pa tayong 12 minutes, tanungin nyo sila para... ito mga kababayan, dito muna natin pansamantala putulin Yung mapapansin nyo ito yung may binabanggit dito si Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Tungkol dito sa screenshot at tungkol dito, mayroon din sinasabi dito si Senator itong si Senator Villanueva na napakadali lang po ng screenshot, no? Tuloy nga po natin mga kababayan kasi itong screenshot na ito, mapapansin natin yung screenshot
Yung screenshot mga kababayan, di ba pag screenshot, dapat yung screen ng cellphone mo, yun yung mayroong ano. Pero dito mga kababayan, yung screenshot na sinasabi, pinicturan yung cellphone. Ayan o mga kababayan, tapos may nakasulat doon Bing Ramos, picture o, ayan ang kamay o. Pag in-screenshot mo kasi mga kababayan yung ano, yung cellphone, di ba, screenshot mo. Kahit yung laptop, kahit yung PC, in-screenshot mo, hindi makikita yung kamay. Di ba? Kundi makikita lang yung screen lang ng ano. Itong buong screen lang. Ito. Hindi rin makikita itong ano, itong jelly case. Tama mga kababayan. Sige nga mag-screenshot nga kayo diyan ng cellphone ninyo ngayon. I-screenshot nyo. Kung makikita nyo ba itong kamay? Pero nakakapagtaka, bakit itong screenshot na ito, kita yung ano, kamay at saka yung jelly case. Ibang klase, no? Sobrang high-tech na itong screenshot, ano, mga kababayan. Tingnan na natin itong isa dito, ano. Mayroon kasi dito sinasabi, no? Tungkol dito sa screenshot, no? Ito kaya yun, mga kababayan. Madam Mina, sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. Ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor. Hindi pera ito. Kasi ang ini-insinuate ni Bryce Hernandez no sa House of Representatives, nung nag-testify siya, ang insinuation sa akin, because of my connections allegedly with certain Beng Ramos and yourself, na staff ko raw si Beng Ramos, yung delivery na, ang pinalabas niya sa House, yung delivery niya, yung ibig sabihin ng delivery, pera. Na nag-deliver ka ng pera straight to my office. Yun ang insinuation niya eh. Ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing fee. No. So yun po siguro yung nire-refer niyang pera. I'm telling you that that was his insinuation when he testified in the House House of Representatives. Yes. Pero right now, you are saying na hindi mo ako kilala, hindi ka nagpunta sa aking tanggapan. Correct? Yes, Your Honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaksyon niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. Sir, 1 second. 1 second. With the permission of Senator Estrada. Yes, please. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please continue. Okay. Nabigyan ka ba o na-awardan ka ba ng DPWH? Alam niyo mga kabayan, pabiro man lang sinabi ni Senator Marcolita yan noon at saka ngayon. Pero sa totoo lang, yung pagbiro na yun parang may katotohanan eh. Na talagang safe si Senator Jinggoy. Kung pagbabasihan ito dito kasi ni-implicate lang si Senator Jinggoy. Pero ang mga ebidensya at ang mga sinasabi mismo nitong sinasabing ini-implicate sa kanya, hindi tumutugma. Di ba? Which project ni Bryce? Wala po kaming na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag-bid, Your Honor. So, kasi, again for the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo ang taong kausap sa text ay nagpapatunay na kayo, na wala naman akong kinalaman dyan. Wala Can you please po. confirm? Your Honor, ang usapan pa lang po namin is magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyang pagkakataon po kasi, meron pa pong invitation to bid and hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically dahil nga po over the phone lang kami nagkakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin na for the joint venture agreement. Before you proceed, Senator Jinggoy, the committee welcomes DOJ Secretary Crispin Boying Remulla to the Senate. Ayan mga kababayan, dyan muna natin pansamantalang tatapusin yan tungkol sa Senate kahapon. So nakikita po natin dito, ito pong tungkol dito sa itong screenshot dito na ano talaga ako. Kasi di ba bababanggit nila yan, may screenshot. Paano nagkaroon ng screenshot? Di ba parang ang dating nito mga kababayan,
Hindi po yan screenshot, kundi isa pong picture ng conversation ng cellphone. Para bang ganito, halimbawa, nakaganito nga yung cellphone mo, pinicturean, kasi kitang kamay eh. Sa tingin nyo mga kababayan, ano bang, ito ba screenshot o hindi? Comment nyo nga dyan. Kung tama rin yung parehas tayo ng observation. Kasi diyan pa lang mga kababayan sa term na yan, sablay na eh. Kasi mayroon ng discrepancy. Pag sinabi mo kasi screenshot, hindi ganyan, di ba? Pag sakasakali magtuloy-tuloy ang kaso na ito, malaki ang posibilidad na maging maging isa sa magiging subject ng tanong yan. Teka lang, paano mo sinasabing screenshot yan? Kita yung daliri. Ganyan na ba ngayon ka-high-tech yung mga cellphone? At pati mag-screenshot, kita lahat ang paligid. Magklase mga kababayan, ano? So, tuloy tayo. Tingnan natin mga kababayan. Ito naman po, no? Niwanan na muna natin yan. At ito na po ang video kung saan si Pastor Dela ay nakarma na po. Ang kanyang dila ay mukhang mapuputulan na ng dila mga kababayan. Ano kaya ang sinasabi dito na itong si Colonel Grijaldo? Ano ang sagot naman at masasabi ni Pastor Dela dito? Panoorin niyo po mga kababayan. Yung hand pizza lang para maganda. Yan niyo muna. Okay naman yung kasan dito. Okay naman. Karma Israel mga kababayan, ang mangyayari dito kay Pastor Nino Dela. Kasi kung titingnan niyo mga kababayan, no, yung pinakontempt at pinakulong mo dati, ngayon ikaw naman ang sasampahan ng kaso kung Pastor Dela. Ngayon mga kababayan, ito Colonel Grijaldo nagsampa ng kasong cyber libel laban doon sa Dela ni Pastor Dela. Hindi pala. Cyber libel. Kasi sabi daw po, tinawag si Kong Grijaldo na beating killer. Ano ba sabihin ng beating killer mga kababayan? Biting killer. Ano ba sabihin yan? Hindi ko alam no? Pero ang alam ko natin dito, no, ay talaga naman, no? Pinakulong po ito si Colonel Grijaldo noon ng kamara dahil po nagsabi lang po ito si Colonel Grijaldo na ayaw niya na pong bumalik dyan sa kamara dahil dinidiktahan siya at tinatakot po siya at inano siya ni nung Fernandez noon na congressman tsaka ito si Abante. At dahil doon nakulong po si Colonel Grijaldo ng tuloy-tuloy po dyan nung 19 Congress. Diba? So ganyan po sa katalamak itong 19 Congress mga kababayan. Pati biruin mo, hindi nila napakulong yung MPA at convicted criminal na si Francis Castro. Hindi nila napakulong, convicted hindi nila napakulong, kasama pa nila. Ito tuloy na alagad ng batas ang nagkukulong ng mga kriminal na convicted, ito tuloy ang kanilang pinakulong. Grabe talaga mga kababayan, ano? Dito lang talaga tayo nagago na talaga. Nabubobo talaga tayo pag maniwala. Ay nako, saan ka makakakita niyan? Convicted criminal, nagpapakulong pa. Pinakulong niya rin si Attorney Zalaika Lopez. Talaga naman. Siya dapat ang kulong eh. Pero mo napapakulong, Colonel, Police, Abogada. Talaga naman Pero totoo siya yung convicted criminal. Lupit talaga, ang lupit. Ibang klase. Baliktad na talaga ang panahon kapalaran natin dito sa administrasyon na ito. O, dyan mga kababayan, ayan, titigil na po ang kabalaktutan nitong mga mga kababayan. Ito. Sa pagkakaintindi namin, wala na. Or kung meron man, ito ay to formally endorse all the documents and the affidavits gathered to the ICI.
Bakit malungkot ka, te? Malungkot na si ate, mga kababayan. Ayan po. Pagdinig ng House Infra kung sa maanumalyang proyekto, inaasahang hinto na. Wala na po, mga kababayan, ha? Hinto na po yan. Hinto na po yan at wala na po ang Infracom na yan. Okay? So, maliwanag po yan, mga kababayan. Huwag na po ninyong antayin pa na ibalik pa. Wala na po ang Infracom na yan. At mukhang target na talaga nila ito pong si Saldico ay pauwiin po. At mukhang aalamin na po nila pati medical certificate, no? Dati po, mga kababayan, ay baliwala lang sa kanila. Ngayon, ito na. Sandro Marcos ay inikayat din si Congressman Ko na bumalik na ito ng Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Nauna na ipinahayag ng tagapagsalita ng Kamara na nasa Estados Unidos ang kongresista para sa medical treatment. Si Ko, ang House Appropriations Panel Chair noong 19th Congress at iniuugnay sa kontrobersiya sa 2025 budget na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives, di ba? So dapat gumawa tayo ng more proactive. Ano pa nga ba? Di ba? Si Tibes nga eh. Pinilit nyo talaga eh. Ha? Si Tatay Digong nga eh. Illegal nyo rin pinatapon dun sa or kinidnap ninyo papuntang dahig, di ba? Ba't itong si Ko? Siya ngayon ang sangkot. Ibig sabihin, protector kayo. Active action. Kung hindi niyo talaga sisikapin na mapauwi dito, kayo ang protector ng isang mandarambong. Na pakita na talagang sinisikap. Tinanggap lang natin yung sinabi na nasa medical check-up. Yun, tinanggap na natin. Hindi natin hiningan ng medical record. So we did not exert any effort. I believe we leave it to Speaker Bogie Dino to announce his plans. So yung mga bagay-bagay na yan, ang mga titingnan, and then yung mga proseso kapag umaalis ang kongresista, hanggang saan tayo magiging lenient, saan naman tayo magiging istrikto, ito yung mga bagay-bagay na pinag-uusapan. Yan! Tingnan natin, ang punto dito nitong Sigarin. Antayin daw natin kung ito nga pong bagong speaker ngayon ay antayin nila kung ano desisyon, kung talagang isusumpi na o papadalhan na o papauwi na ba ito, hanggang gaano sila kaluwag, no? Kasi ayon dito kay kay Congressman Toby Chanco, ay tinanggap lang natin na may mayroon siyang karamdaman, health problem, pero wala tayong kinuhang certificate. Diba? Kunin nyo na lang yung certificate sa mental ng vlogger nila. Hay, nako mga kababayan, kung na-stress kayo dito sa ating at sa mga nakarating dito sa dulo na ito, huwag na kayo mag-alala mga kababayan. Bigyan ko kayo ng bonus para hindi naman kayo sobrang stress. Mayroon ako ditong bonus, nasaan na yun? May bonus ako dito dapat Nasaan na ba yun? Nawala yung bonus? May bonus ako dito Teka, may bonus ako dito. Alam ko may bonus ako, wait lang guys may bonus ako papapanood sa inyo. Nali lang. Para hindi naman kayo masyado ma-stress. Ni-resign. Imbis na ilahang ibutang sa detention unit sa House of Representatives para imbestigahan, ilahang gipalakpakan, hawa na diri, kay madakpan ka. Gipalakpakan nila. Yung pagkahuman, nga sila gikambyo. Unya pagkahuman, ang ilahang gikambyo, siya manggihapoy ni pili. Diba? O iyahang igagaw. O iyahang pag-umangkon. Ang sumuuna na siya ang kahimtang sa House of Representatives. Wala kang kuy bad word na gisulti sukat ganina, no? Wala. Tinawag ka tingog na kulbaan. So mauna siya. Tuwa! Ni-resign! Ay, ang sinasabi po dito ni Viv Inday Sara, imbis na hulihin at editin, pinatakas ninyo si Barte.
Namin ba ni Baby Inday sa mga hindi nakintindihan ng Bisaya? Wala naman ako sinabing bad words, ano? Ayan mga kababayan, so ito po ang sitwasyon ng ating bansa ngayon. Kung ano pong inyong masasabi sa ating mga napanood na video at nireaksyonan, huwag po kayong mahiya. Paki-comment nyo po dyan sa baba ng comment section at pakilagay niyo rin po ang inyong lugar nang mapusuan po natin kung taga saan kayo. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!